Ito na ang part 2 ng vacation namin sa Indesands at San Antonio, Zambales. Alas 3 nga ng madaling araw ay nagising ako dahil sa iyak ni Bunso dahil nagugutom na, kaya naman ay tinamplihan ko ng gatas. Kaya lang hindi na ako nakatulog ulit, kaya naman dito naman ako sa terrace nagtambay. Habang nakikinig nga sa malalakas na alon ay nagkape na ako. Total, hindi naman ako makatulog. Hinintay ko na lang na sumilip si Haring Araw. At nung lumawanag na nga, unang ang lumabas yung kapatid ko para tingnan yung isang resort na paglilipatan namin dahil gusto niya mag-extend pa ng isang araw. Pero sa ibang resort na, at nung bumalik nga sila, nakita niya kami dito sa terrace, kaya naman for the video ang person. Nung bumalik na nga sila sa kwarto, kami naman ni Jowa yung lumabas at dito kami unang pumunta sa rooftop. At ito nga yung view mula sa taas. Nakita pa nga namin si Kuya na naglilinis sa swimming pool. Pagkatapos namin sa rooftop ay bumaba naman kami at pumunta kami dito sa baybayin. Sa lakas ng alon, nabasa yung suot ko. Papalit na naman si Inday. Bumalik na nga kami sa kwarto para magbihis at mga tulog pa rin yung mga chikiting, at ang nanay naman nila ay for the aura na. At ito na nga, for the ligo ng mga person. Hindi ko na nga nakunan ng video yung breakfast namin dahil naglubat na yung cellphone ko. Hindi man kami makaligo sa dagat dahil sa malalakas na alon. Sulit naman ang ligo namin sa swimming pool dahil sulong-sulo namin. Halos 2 oras din kami nagbaba dito sa swimming pool dahil sinusulit na namin dahil mamayang alas 11 ay check out na kami. At ito na nga si Bunso, pinaupo ko na nga, kaya lang hindi na gustong bumalik sa tubig pa at umiiyak lang. Nangangalay na nga ako sa kahawak, buti na lang itong si Jowa umupo na din. Pinahawak ko muna nga sa kanya si Bunso para ako naman ang umupo, kaya lang hirap na hirap ako. Hirap talaga pag tumataba na, hindi mo na kaya ang katawan mo. Buti na lang naisip ni Jowa na upakan ko ang kanyang paa, kaya naman nakaupo ako. Ay kung hindi, ay hindi talaga ako makakaupo. Dahil ayaw na nga ni Bonsong lumusong sa tubig, kaya naman nagtagal kami dito sa kaupo. At maya-maya lang naisipan namin pumunta sa baybayin at doon muna tumambay bago umuwi. Ito naman ang view ng resort pag nasa baybayin ka na. At nandito na nga kami sa baybayin at sinusulit na yung pagkakataon. At ito nga si Bunso ay nawili na naman dito sa buhangin, kaya naman ay nilapag ko na. Dahil nawili ako sa pagkikipaglaro kay Bunso, hindi ko na malaya na tumba na pala yung selfie stick ko na nakaipit yung cellphone ko. Dahil din siguro ata sa malakas na hangin kaya natumba. Kung kailan naahon na kami, sa ako napansin na tumba na pala yung selfie stick ko. Katapos nga namin sa baybayin ay pumunta na kami ng kwarto at naligo at nagligpit na din ng mga gamit namin dahil mag-check out na kami. Hindi ko na nga nabidyohan yung pagligpit namin dahil mga busy na ang mga person. At habang nagliligpit nga kami, nag-uusap nga kami kung tutuloy ba kami sa pag-extend ng isang araw sa ibang resort o hindi na. At ang resulta, hindi na natuloy dahil malakas yung hangin at malakas din yung mga alon. At bukod doon, wala rin kami nakikitang ibang nag-island hopping. Yun kasi yung isang gustong gawin ng kapatid ko, yung mag-island hopping kapag nag-extend. Kaya lang ay hindi nga natuloy. Sa susunod na lang, marami pa namang pagkakataon. Samantalang ito
ito yung naman yung ganap dito sa likod. Si Bunso ay antok na samantalang si Kuya ay busy sa kasi cellphone. Mahaba na naman ang biyahe kaya naman panigurado pagdating sa bahay ay mga tulog. At ito na nga mag-stopover muna kami para magpagasolina at kumain. Bumili na din kami ng maiinom at milk tea. Dito nga sa Jollibee namin naisipang kumain ngayon. Ilang minuto lang dumating na din yung pagkain namin kaya tara kainan na. Pagkatapos nga namin kumain ay diretso biyahe na agad kami at ito ang si Bunso nilalantakan na yung milk tea ko. O siya hanggang dito na lang hanggang sa susunod. Maraming salamat.